Ay, may kumuha ng kotse ko. Ay nako, sino kaya ito? Last episode, naka-encounter ako ng bug. Kasi may nag-offer sa akin ng Toyota Bellfire. Pero sa halip na Toyota Bellfire ang nakuha ko ay itong Lada Priora na black. So, ang ginawa ko, tingnan ko kaagad kung magkano nga ba ang presyo ng isang Toyota Bellfire. Kaya next time, pag may nag-sell ulit sa akin ng kotse, hindi ko na to i-accept kasi isa itong uri ng bug sa CPM2. After that, nag-check ulit ako ng upgrades at nakakita ako ng engine market. So, in-explore ko ito at tingnan kung ano yung mga pwedeng upgrade sa aking Lada Priora. Tapos, nakita ko tong F154 na V6 engine. So, again, itong engine na ito ay hindi ko ulit alam. Basta ang ginagawa ko lang ay random pick. Pagkatapos ko tong mapick, akala ko nakaset na yon, pero hindi pa pala. At napansin ko sa taas na mayroong percentage ng installation. So, para itong countdown. Dito sa CPM2 ay matagal palang pag-i-install ng engine. Hindi kagaya sa CPM1 na pagka-buy mo, nakaset na agad. At dito, napansin ko na kapag ka nagpapalit ka pala ng engine, hindi mo pwedeng gamitin yung kotse mo. So, parang realistic. At dahil nasa service pa itong aking primary car, so no choice ako kundi gamitin itong isang Lada Priora. So, ang ginawa ko, nag-collect na lang ulit ako ng mga iba pang hidden treasures. At dahil ilang minuto rin ang nakalipas, bumalik ako sa garage para i-check kung magkano nga ba ang nakollect ko at kung tapos na yung aking primary car. At pag-check ko sa total, naka 315,000 din naman ako. At dahil tapos na yung installation ng bagong engine dun sa aking primary car, tinesting ko kagad ito. At pagka-test ko dun sa engine na bagong install, napansin ko na meron itong power. So maganda yung na-install kong engine. Pero wala na akong balak tong i-upgrade. At gusto ko ganito na lang. Kasi hindi ko naman ito gagamitin sa drag race eh. Ang sunod kong ginawa ay itong aking isang Lada Priora na kulay black. So pinalitan ko na din yung gear niya ng automatic transmission para pag ibinenta ko siya ay hindi na mahihirapan yung bagong bibili. At nag-design na rin ako ng simpleng design lang. Bala ko kasi itong ibenta sa murang halaga lang kasi sayang naman kung i-delete ko lang. Kaya ang ginawa ko ay simple design lang. Pagkatapos ko mag-design, ay dinala ko kaagad ito sa car sale. At ang mga susunod na mangyayari ay hindi ko inaasahan. Habang nag-aantay ako ng bakante, naiwanan ko pala na hindi nakalock. Kaya ayun, pinagnakaw ng kotse ko. Ay nako, nakakaasar naman. Pero, nabawi ko din agad ito. At dinala ko kaagad sa selling point na bakante. At laking gulat ko kasi habang nagpapark ako, meron na palang interesado na bumili. Kaya pagkalagay ko kaagad ng price, bigla na lang may bumili na hindi ko inaasahan. Wala akong balak ibenta ito ng 200k, pero swerte, nabenta ko siya ng 200k. At dahil doon, nagkameron ako ng 400k in total. At kung nagustuhan niyo itong episode na to, bigyan niyo naman ako ng isang subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. So, see you next episode guys. Bye bye! Thank you guys!